Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3211. Ang boses ay nahulog, at maraming mga tauhan niya ang naglabas ng kanilang mga sandata at diretsyong sumugod kay Daryl. Nang makita ang ilang tao na nagmamadali, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, ngunit nagkunwari siyang takot na takot sa kanyang mukha at sumigaw, "Oh, talagang dumadaan ako, kahit hindi mo gusto." Habang sumisigaw, nagpanggap si Daryl na tumalikod at makatakas, ngunit palihim na ginamit ang kanyang panloob na puwersa sa dantian. Bang, sa susunod na segundo, ang lalaking sumugod sa harapan ay tinamaan ang puso ni Daryl, na may isang hagulgol na daing, direktang lumipad ang buong tao, at pumanaw pagkapunta. Ang nakikita ang eksenang ito, maging sa Ove o sa ilang iba pang mga tao, napaatras silang lahat. Ano ang sitwasyon? Ang batang ito ay walang anumang sagradong kapangyarihan, paano siya nahulog? Kasabay nito, si Zoomer, na nagtatago sa dilim, ay nakakunot din ang kanyang mga kilay, nakatingin kay Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging komplikado. Paano niya nagawa yun sa wakas? Nagreaksyon si Ove at isinumpa patayin siya hanggang sa mamatay. Ang itim na aso ay malamang na napagtripan niya dahil uminom siya ng sobra ngayon lang. Ang itim na aso ay ang Natambo ni Daryl, mga lalaking itim na aso, haha, nakakainteres ang pangalan. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa, at naririnig ang mga salita ni Alf, ang natitirang ilang mga lalaki ay sunod-sunod na yumangal, at sumugod ulit kay Daryl. Sa sandaling ito, tumigil si Daryl sa pagpapanggap, iginalaw ang pulso, at direktang binati siya. Bang bang bang, makalipas lamang ng ilang segundo, ang lahat ng mga tulisan ay nahuhulog sa lupa, bawat isa ay may masakit na ekspresyon. Ano pagkakita sa eksenang ito? Nanginginig ang katawan ni Zoomer, tulala. Napakabilis ng Daryl na ito, paano natamba ang mga taong ito, ni hindi niya nakita kahit isang beses. Sa parehong oras, nagulat din si Alf. Mabait na bata, nakapretend ito ngayon lang. Matapos mag-react, umungal si Ove, hawak ang isang malaking martilyo, at diretsyong sumabog kay Daryl. Ang martilyo ay nagtimbang ng ilang daang mga kati, ngunit ito ay hininga ng Ove, at ang lakas nito ay kamangha-mangha. Hindi nagsumikap si Daryl, ngunit sa kanyang nababaluktot na postura, pinalibutan niya ang apoy at nagsimulang makipag-away kay Alf. Mabilis, ipasok ang kuweba upang iligtas ang mga tao, hindi nakalimutan ni Daryl na sumigaw kay Zoomer habang pinapahamak ang Alf. Sa oras na ito Zoomer, pagkakita kay Daryl at Alf na nakikipaglaban sa hangin, ay tulala na ng tuluyan, ngunit nang marinig niya ang sigaw ni Daryl, mabilis pa rin siyang nag-react, may isa pa. Pagkakita kay Zoomer, nagalit pa si Ove, at ang mata niya ay agad na namula sa dugo. Ngunit nang si Zoomer ay malapit nang sumugod sa yungib, bigla, may isang tunog ng mga yabag pababa ng bundok, at pagkatapos, nakita ko ang mga tauhan ni Alf sa ilalim ng bundok, 12 mga ito, mabilis na sumugod. Malinaw na, ang tunog ng pakikipag-away dito ang nag-alarma sa kanila. Mabilis, sigaw ni Alf, abangan mo ang babaeng ito para sa akin. Sumisigaw, hindi mapigilan ang tingin ni Alf na sulyap kay Zoomer, nagniningning sa kasabikan. Napakaganda ng babaeng ito, kumpara sa mga marangal na kababaihan sa yungib, hindi siya mas mababa. Dapat siya mahuli na buhay. Nang bumagsak ang boses, 12 ng mga sakop niya ay sumigaw at sumugod patungo Zoomer. Ayan yun, nakita ito, nanginginig ang katawan ni Zoomer, at labis siyang nabalisa. Paano ko mapipigilan ang napakaraming tao sa pag-iisip tungkol dito? Pinandilata ni Zoomer si Daryl. Ang taong ito ang kailangang magulo, ngayon ay mabuti, wala sa kanila ang maaaring tumakas. Nang lihim na inis si Zoomer, ang eksena bago siya tuluyang natigilan. Nakita ko na 12 ng mga tauhan ni Ove ang sumugod sa bato. Isa-isa, tila nawalan sila ng landas, lumingon sa parehong lugar, at hindi sila makalabas. Kabanata 3212. Ano ang problema? Hindi ba puro bato lang ito?
Nang makita ang eksenang ito, naramdaman lamang ni Zumir na ang utak niya ay umuungos at labis na nabigla. Kasabay nito ay natigilan din si Auf, malinaw na nakita niya na 12-dosenang mga sakop niya ay natrap sa isang bato, lahat sila ay nahihilo, na para bang naglalaro sila ng taguan. Ginawa, haha, di nagtagal, nag-react at isinumpa si Auf ano. Ang ginagawa mo sa loob hindi ka ba nagmamadali at tumulong ang boses ay nahulog, at ang 12-dosenang mga kalalakihan na natrap sa pagbubuo ng bato ay iiyak na. Walang luha boss, hindi tayo makakalabas, ang mga batong ito ay napakasama, na parang makakagalaw sila. Oo balisa at galit si Ove sa tinig ng 12-dosenang mga sakop. Bang, sa sandaling ito, nakita ni Daryl ang pagkakataon at sinuntok si Ove sa kanyang puso. Narinig ang paghilik ni Auf, ang buong tao ay nag-staggered pabalik ng 100 mga hakbang, at ang sledgehammer sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Sa suntok na ito, hinimok ni Daryl ang 5 patong ng panloob na puwersa, at binali ang 2 sa mga tadyang ni Auf, pinag-uusapan kung saan, kung sumiklab si Daryl ng buong lakas, tiyak na mamamatay ang Auf na ito. Ngunit alam ni Daryl na ito ay Roland Continent, at ang kanyang panloob na kapangyarihan sa Dantian ay naiiba. Kung ang kanyang tunay na lakas ay malantad, gagawin niya tiyak na nasa hindi kinakailangang problema, o maging low-key. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay karaniwang nasa ilalim ng aking kontrol. Mabilis na pumasok at iligtas ang mga tao, sigaw ni Daryl kay Zumir. Oh, narinig ang sigaw, nag-react si Zumir at mabilis na pumasok sa yungib. Huminga ng malalim si Daryl, dahan-daang lumakad patungo sa Auf, at masayang sinabi Auf, di ba hindi ka makakatakas ngayon, kaya't kumilos at mahuli ito. Baliw, nang makita si Daryl na naglalakad ng sunod-sunod, sobrang malungkot ang mukha ni Auf, hindi niya inaasahan na maraming tao sa kanya na kahit isang bata ay hindi siya mapigilan. Ang higit na hindi katanggap-tanggap kay Auf ay ang lalaking nasa harapan niya ay wala man lang banal na kapangyarihan, at maaari pa niyang masugatan ang sarili. Ginawa, mamatay na, pagkakita kay Daryl na mas mababa sa 2 metro ang layo mula sa Auf, biglang sumigaw si Auf, at sabay na itinaas ang kanang braso, ipinakita ang arm na arrow sa kanyang braso. May mga nakatagong armas, sa sandaling nakita niya, lihim na nakasimangot si Daryl, likas na nagtatangkang itago, ngunit ang distansya ay sobrang lapit, huli na. Whoosh, mabilis na pinindot ang spring ng makina, at ang mga arrow ng manggas ay pinutok, at nakita niyang biglang nanginginig ang katawan ni Daryl, agad na natusok ang balikat, at ang dugo ay nag-agos. Sa oras na ito, sinagip ni Zumir ang babaeng nakulong sa yungib. Nakita niya lamang ang isang eksena, at nanginginig ang kanyang katawan. Damn it, nang makita ang mga babaeng ito na sinagip ni Zumir, natigilan din si Daryl. Nakita ko na ang mga kababaihang ito ay nasa edad 20s, isa sa mga ito ay mas maganda kaysa sa isa pa, nakasuot ng mga maharlika, ngunit lahat sila ay takot. Ang Ove na ito ay may magandang mata, at nahuli niya ang napakaraming mga kagandahan. Sa kanyang sarili, ang hangin sa bundok ay nagtiis sa sakit sa balikat, huminga ng malalim, nakatingin, isang ngiti. Wala kang pag-asang sitwasyon, upang gawin ang isang walang kabuluhang pag-aalsa, kawili-wili. Sa nasabing sinabi, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay kay itatak ang mga puntos ng acupuncture sa kanyang balikat at pinigilan ang pagdurugo. Ano nakikita ang eksenang ito? Maging sa Ove o Zumir, bukas ang kanilang mga bibig, ang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Magtap lang sa balikat, at tumigil ang dugo sa pag-agos. Paano niya nagawa yun? Walang bagay na tulad ng acupuncture sa Roland Continent. Sa oras na ito, ang diskarte ni Daryl ay mas mahiwagang kaysa sa mahika sa paningin ni Ove at Zumir. Ikaw, Kabanata 3213, sa wakas, nag-react, nawala ang kanyang tono, at halatang gulat siya. Sa sumunod na segundo, mabangis na kumislap ang mga mata ni Auf, at diretsyong sumugod patungo kay Zumir. Nagulat si Zumir at likas na napaatras, gayunpaman, ang layunin ni Auf ay hindi Zumir, ngunit ang mga kababaihan na inilabas niya lamang mula sa yungib. Ang mga babaeng yun ay nabilanggo ng isang araw, isa-isa ay labis na mahina. Sa oras na ito, walang oras upang umiwas, sa isang iglap ng isang mata, ang isa sa kanila ay mahigpit na hinawakan ni Ove.
Ibalik mo ako, hinayla ni Auf ang babae at tumayo sa harapan niya. Hindi ko alam kung may isang labis na punyal sa kanyang kamay, at humiga ito sa leeg ng babae, sumisigaw kay Daryl. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Auf ay puno ng kabaliwan. Alam niyang hindi siya kalaban ni Daryl, at ang tanging paraan lamang upang makalabas ay ang mag-hostage. Huwag mo akong patayin, takot ang babae, nanginginig ang kanyang katawan, at patuloy siyang humihingi ng awa, patuloy na pamatak ang luha. Nang makita ang sitwasyong ito, biglang nagalit si Daryl, ang OVA na ito ay simpleng baliw, manggahas na banta siya ng hostage. Matapos ang pagdaan sa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon, si Daryl ay hindi natatakot sa mga malalakas na kaaway. Ang tanging kinamumuhian niya ay ang pagbabanta ng kalaban sa kanya ng kahinaan. Huwag kang lumapit, o papatayin ko siya, mabilis kang umatras. Kung marinig mo ito, umatras ka nang makita ang pagbabago ng mukha ni Daryl, malakas na napaungol si Auf. Sa sandaling ito, mahigpit na kinagat ni Zumir ang kanyang labi at agad na kinabahan, at isang puso ang dumampi sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan na si Ove ay mas malungkot at may sakit kaysa sa mga alingaungaw, at talagang kinuha ang isang babae bilang isang hostage. Si Daryl ay hindi nagmadali, kinuyam ang kamao at nakatitig kay Ove. Hoy, pagkakita ng paghinto ni Daryl, mukhang matagumpay si Ove ginawa, hindi ka ba magaling, masunurin ka pa rin na makinig sa akin? Tulad ng sinabi niya, binaling ni Ove ang kanyang ulo at sumulyap. Zumir, at ikaw, sa palagay ko pamilyar ka, dapat ba maging miyembro ka ng Bounty Alliance? Oo. Tumugon si Zumir, si Master Zushan, ang pinuno ng Bounty Alliance, ay ang aking ama. Nagsasalita, huminga ng malalim si Zumir at dahan-daang sinabi, Auf, ngayon mahirap kang lumipad, o sumuko ka, bumalik ka sa amin ng masunurin. Bumalik ka. Ang mga mata ni Auf ay kumislap ng mahina, at sinabing panunuya. Sa palagay mo posible, sinabi ko sa iyo, kahit na mamatay ako ngayon, hihilahin ko ang isang pabalik na unan. Sumigaw, tumingin sa paligid, pinaplano ang isang ruta ng pagtakas sa kanyang puso. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ove ang labis na sama ng loob sa kanyang puso. Baliw, kung hindi dahil sa sorpresang pag-atake ng kalalakihan at kababaihan, tatanggapin niya at ng kanyang mga kalalakihan ang pantubos. Nang makita ang Auf, tumanggi na tanggapin ng lambot, nanginginig na asar na katawan ni Zumir. Sa oras na ito, wala ring pasensya si Daryl, humakbang siya ng paatras at malamig na sinabi kay Auf, Auf, isa ka ring sikat na tao, hindi ka ba nahihiya na gumamit ng isang babae bilang isang kalasag ngayon? Nang bumagsak ang boses, nagbago ang mukha ni Ove, at hindi niya maiwasang sumigaw. Ano ka? Kwalipikadong sabihin mo, sa paglipas ng mga taon, naglakbay ako sa buong Roland Continent, at kilalang kilala ko, at doon ay isang pangkat ng mga nasasakupang desperadong sumusunod sa akin. Isang henerasyon ng mga bayani, at paano mapahiya sa harap niya ang hindi kilalang bata. Sa harap ng galit ni Ove, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi, tama ba? Kung nais mong maging isang lalaki, pakawalan mo lang siya at awayin akong marangal. Tulad ng sinabi niya, nagpatuloy si Daryl upang bumagal. Lumapit ka, slot you, stop, you have a special code to stop. Ang mga mata ni Auf ay kumislap ng puot, at galit na sigaw niya. Oh, kusa itong sinabi ni Daryl, naghahanda upang psikolohikal na masira ang linya ng depensa ni Ove. Hanggat ang Ove ay nalilito sa kanyang sarili, ang mga bahid ay ibubunyag. Hoy, nakikita ang eksenang ito. Ang magandang mukha ni Zumir ay nagbago, at pinadyak niya ang kanyang mga paa sa balisa na paraan. Huwag kang maging mapusok, nababaliw na ba siya? Paano kung si Ove ay ganap na hinihimok at pinatay talaga ang bihag? Kabanata 3214. Si Daryl ay may kalmadong mukha, at lihim na tinignan si Zumir, na nagpapahiwatig na hindi kinakabahan. Sa sumunod na segundo, nagpakita ng ngiti si Daryl at tumingin kay Auf. Bueno, ang bawat isa ay umatras. Paano mo siya bibitawan nang sinabi niya ito? Tumingin si Daryl sa likuran ni Auf, sadya o hindi sinasadya. Ako nakita ang isang maliit na makulay na ahas na nakahiga sa likod nito, ilang metro ang layo mula sa likuran ni Auf. Alam ni Daryl na mas maganda ang ahas, mas laso nito, at bigla siyang may plano sa kanyang puso.
Hahaha pagkakita kay Daryl sa wakas na kompromiso, hindi mapigilan ni Alf na tumawa hanggang sa langit. Tama ang mga kondisyon, napakasimple, nais kong alisin mo ang mga bato, at pagkatapos ay putulin mo ang isa mo mga kamay. Hanggang ngayon, hindi pa naisip ni Ove kung paano nakulong ang mga 12-dosenang mga sakop niya sa mga batong yon, ngunit alam niya na hanggat natatanggal ang mga bato, magiging maayos ang mga nasasakupang ito. Tungkol sa paghiling kay Daryl na putulin ng isang kamay, ito ang paglabas ng galit ni Ove sa kanyang puso. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl ang pagmumura sa kanyang puso, ang Ove na ito ay walang awa, pinayagan pa ang isang kamay. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Daryl at tumango, okay, kailangan mong magsalita. Hoy, baliw ka pagkabagsak ng boses, komplikado ang mukha ni Zoomer, at hindi niya mapigilan sigaw. Ang Alf na ito ay mabangis at kasuklam-suklam, at ang sinabi niya ay hindi kapanipaniwala. Kung talagang pinutulan ni Daryl ang isang kamay niya, ang sitwasyon ay ganap na magpapasa. Lihim na umiling si Daryl kay Zoomer, at sinabi umalis ka, ilayo mo ang bato. Si Zoomer ay nag-aatubili, ngunit nang makita ang seryosong ekspresyon ni Daryl, dahan-dahan pa rin siyang lumakad patungo sa pagbuo ng bato. Ha? Sa sandaling ito, si Ove ay nakatitig ng mabuti kay Zoomer, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaguluhan at kalupitan iniisip ito ni Alf. Hanggat ang mga lalaking ito ng kanyang sarili ay pinakawalan, papayagan niya agad silang dakupin si Zoomer ng buhay. Tungkol sa Daryl na ito, sinira niya ang isang kamay niya ng mag-isa, at wala siyang banta sa kanya, kaya hindi na kailangang mag-alala pa. Sa kanyang pagmamataas, malamig na sinabi ni Alf kay Daryl. Nagpunta siya upang ilipat ang bato, maaari mong putulin ang iyong kamay. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa paglalaro ng mga trick. Nakangiting tumugon si Daryl, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Gumawa ng isang serye ng mga sumisitsit na ingay, narinig ang tunog, ang ahas na nakahiga doon, na parang iniutos, gumapang patungo sa Ove na parang kidlat. Ginamit lang ni Daryl ang kanyang ventriloquist at sinenyasan ang pag-atake sa makamandag na ahas na ito. Anong ginagawa mo, kumunat ang noo at malamig na tanong. Sa oras na ito, Alf, hindi niya namalayan ang panganib sa likuran niya, mabilis na lumalapit. Ngumiti si Daryl at tumugon ng may nakaka-relax na hitsura, wala ito, medyo hindi komportable ang pinsala sa balikat. Umikot ang mga mata ni Alf, at magsasalita pa sana siya nang makita niya ang lason na ahas sa likuran niya. Nang dumating ang sakit, hindi mapigilan ni Ove na huminga, at nang lumingon siya, biglang nagbago ang mukha. Nakita ko ang isang makamandag na ahas na kumakagat sa aking guya. Sa sumunod na segundo, mabilis na pinakawalan ni Ove ang mga hostage, sinusubukan na pigain ang lason, ngunit ang lason ay mabilis na kumalat, at sa maikling panahon, isang pamamanhid ang kumalat sa buong katawan niya, at nanginginig ang buong katawan ni Ove, biglang lamambat sa lupa. Ano ang sitwasyon sa oras na ito? Si Zoomer ay naglalakad lamang patungo sa pagbuo ng bato, at nang marinig niya ang sitwasyon dito, siya ay nagmadali na tumingin. Sa pagtingin na ito, agad siyang natigilan, pagkakita sa mukha ni Alf na naging asul, nakahiga siya sa lupa, tuluyang nawala ng resistensya. Matapos ang ilang segundo, mabilis na lumakad si Zoomer at tinanong si Daryl. Ano ang problema, saan nagmula ang makamandag na ahas? Si Daryl ay ngumiti ng bahagya, at tiningnan si Alf na sinabi ng bongga mukhang nagawa niya ang labis na kasamaan, at hindi na ito matiis ng Diyos, kaya't nagpadala siya ng isang makamandag na ahas upang parusahan siya. Hindi ko nais na pag-usapan ang ventriloquism, pagkatapos ng lahat, ito ay isa pang mundo. Kabanata 3215, natigilan si Zoomer, ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Daryl, walang duda. Sa susunod na segundo, inilabas ni Zoomer ang lubid at lumakad upang atali ang 5 bulaklak ni Alf. Hindi niya nakalimutan na sipin ang ilang mga paa. Hayaan mong gumawa ng masamang bagay, ngayon nakakuha ka ng paghihiganti. Nararapat talaga ito, hahatingnan mo, sa eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Ang Zoomer na ito ay medyo kawili-wili, sa oras na ito, ang ilang marangal na kababaihan na malapit din ay bumagal, at lumakad upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Daryl.
Salamat sa pag-save mo sa amin. Salamat sa iyong benefactor. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ng benefactor. Bahagyang ngumiti si Daryl at sumagot, huwag kang magalang. Ang pangalan ko ay Daryl, nga pala, narito ang iyong tahanan. Saan paano sila nahuli? Narinig ang tanong, maraming mga marangal na kababaihan ang nagkatinginan, at pagkatapos ay isa-isang silang sinagot. Ang pangalan ko ay Rina, ang anak na babae ni Duke Raibo ng New Moon Principality. Ako ay mula sa pamilyang Stander. Ang aking ama ay ang Panginoon ng Liege City. Naririnig ang mga sagot sa mga ito mga kababaihan, natigilan si Daryl doon, lihim na nagulat. Fuck, ang mga pagkakakilanlan ng mga babaeng ito ay mas kilalang kaysa sa isa. Ang elf na ito ay talagang matapang, at nahuli niya ang maraming marangal na pinakamatandang kababaihan, hindi katakataka nagugustuhin siya ng buong mainland ng Roland. Matapos makipag-usap ng ilang mga salita, hinayaan ni Daryl ang mga marangal na babaeng ito na bumaba ng bundok at umalis. Daryl, sa sandaling ito, si Zoomer ay lumapit at sinabi, narito ka upang magbantay, babalik ako at tatawag sa isang tao upang ipadala si Ove at ang mga taong ito sa Atlantis para sa pagsubok. Tumango si Daryl. Ipinahayag na hindi opinyon sa sandaling ito, may naisip si Zoomer at itinuro ang pagbuo ng bato at tinanong. Paano sa lupa mo ito ginawa? Bakit nakulong ang mga taong ito sa loob at hindi makalabas? Sinabi ni Zoomer na buong ng kuryosidad, hanggang sa puntong ito, 12-dosenang mga kalalakihan ni Ove ay natrap pa rin sa loob, tulad ng mga langaw na walang ulo. Napakamot ng ulo si Daryl at ngumiti ito. Napakasimple talaga nito. Nang mailagay ko ang batong ito dati, naglagay ako ng isang uri ng gamot na maaaring gawing guni-guni sa mga tao ang bawat bato. Mga ito sa pagkatapos makapasok, huminga siya ang mga gamot na ito at naging walang malay, at natural na siya ay nakulong dito. Ang pamamaraan ng pagbuo ay mas malalim pa kaysa sa ventriloquist, at si Daryl ay tinamad na magpaliwanag kay Zoomer. Casual na gumawa ng isang kasinungalingan. Ganun pala. Narinig ito, Zoomer tumango bigla, at pagkatapos ay curled kanyang mga labi at sinabi. Akala ko mayroon kang anumang mga espesyal na kasanayan, ginamit mo ang ganitong uri ng maliit na bilis ng kamay. Ang boses ay nahulog, Zoomer tumigil sa pagsasalita, at nagmamadali pababa ng bundok upang tumawag. Pagkaalis ni Zoomer, nakahinga ng maluwag si Daryl, medyo nainis. Sa oras na ito, ang pagkalaso ni Ove ay lumalim at siya ay walang malay. Sa sandaling ito, ang tingin ni Daryl ay nahulog kay Alf at hindi mapigil ang ungol sa kanyang puso. Ang Alf na ito ay gumawa ng napakaraming masamang bagay sa Roland Continent, ninakawan at pinatay, at ginawa ang lahat ng kasamaan, at dapat may isang kayamanan sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Daryl at hinanap ang katawan ni Alf. Di nagtagal, nalaman niya ang isang gumuho na mapa, at nakita na ang mapang ito ay gumuhit ng buong kontinente ng Roland, ngunit ang papel ay nailo. Malinaw na ang edad ay mahaba na, at sa kanang itaas ng mapa, ang isang lugar ay espesyal na minarkahan ng isang pulang tuldok. Mapa ng kayamanan. Pagkakita ng minarkahang pulang tuldok, natigilan si Daryl, nang walang kahit kaunting kaba. Baliw, ano ang silbi ng mapang yaman para sa iyong sarili? Hindi ko kailangan ng pera sa sarili ko. Bagaman medyo nalulumbay, itinabi pa rin ni Daryl ang mapa ng kayamanan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Zoomer kasama ang mga tao at isinama si Alf at ang kanyang mga tauhan sa Atlantis. Kabanata 3216. Ang pagpapadala sa Atlantis para sa pagsubok ay nangangailangan ng maraming mga pamamaraan. Kaya't hindi sumunod si Daryl, at nang makarating siya sa paanan ng bundok, nagpaalam siya kay Zoomer at ang iba pa. Bumalik sa Atlantis, nakikita na maaga pa ang oras, hindi nagmadali si Daryl pabalik sa kanyang tirahan, ngunit gumalagala sa kalye. Money Carnival Night. Pagkalipas ng ilang minuto, dumaan si Daryl sa pasukan ng isang tavern at agad na akit ng pangalan ng tavern. Nakita niya na ang tavern ay may magandang lokasyon, high-end na dekorasyon, at maraming mga panauhin, hindi mas mababa kaysa kay Blue Rose. Tavern ni Rose. Ang tavern ay isang magandang lugar upang magtanong tungkol sa balita. Kahit na mayroon akong tulong ni Blue Rose dati, hindi ako maaaring maging tamad. Iniisip ito, pumasok si Daryl sa tavern hall. Pagpasok sa tavern,
Nagtanong si Daryl ng isang lugar sa bintana, nag-order ng isang bote ng alak, ibinuhos ang sarili habang pinagmamasdan ang paligid, at tingnan kung may naririnig siyang balita tungkol kay Mia Ouyang at Yanhong mula sa mga panauhing nasa paligid niya. Pagtingin sa paligid, ang mga mata ni Daryl ay nahulog sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag, at nakita niya ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa pribadong silid, nakikipag-usap at tumatawa. Ang tao ay hindi gaanong matanda, tumingin siya ng mga 25, siya ay nakasuot ng isang maliwanag na nakasuot ng kabalyero, at hindi siya masabi na gwapo, at ang kanyang katawan ay napuno ng makapangyarihang banal na kapangyarihan. Ang mahabang damit na lila ng babae ay nagpapakita ng kanyang sexing figura, na hindi mailalarawan ang kaakit-akit at sexing. Hindi siya kilala ng lalaking Daryl, ngunit nang makita niya ang babae, natigilan si Daryl. Si Irene yun, bakit siya nandito, kaibigan ba ang lalaki? Makalipas ang ilang segundo, nagbalik sa isip si Daryl, nais na kamustahin, ngunit pinigil. Nakakahiya namang pumasok ng mali sa silid ni Irene. Sa palagay ko ay hindi pa rin nauunawaan ni Irene ang kanyang sarili sa sandaling ito. Naupo si Irene sa matikas na silid, hindi maitago ng kanyang maislan na mukha ang kanyang nasasabik ng ngiti, at mas naging masagana siya. Ang gwapong lalaking nakaupo sa tapat ng Irene ay ang pinakatanyag na Royal Knight ng Principality of Heaven na si Wick. 5 taon na ang nakalilipas, sa engranding kompetisyon na ginanap sa Duchy of Stars, tinalo ni Wick ang madla at nagwagi sa pwesto. Espesyal siyang pinangalanan ng kabalyero ng hari ng hari. Pagkatapos nito, nakatuon si Wick na maging matapat sa hari at naging panig ng hari ang mga kilalang tao, masasabing ang telon ay walang hanggan. Si Wick ay hindi lamang malakas at makapangyarihan, ngunit sa kanyang gwapo na hitsura, nakuha niya ang mga puso ng maraming mga binibining. Si Irene ay isa sa maraming hinahangaan ni Wick, Your Excellency Knight. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Irene at nagbuhos ng alak para kay Wick, masayang-masaya na makaupo ka at makainom. Kinaumagahan, pumasok si Daryl sa kanyang silid at si Irene ay nasa masama kalooban. Nagpunta upang mag-shopping at magpahinga, ngunit hindi inaasahan na nasagasaan si Wick. Sa oras na yun, si Irene ay gumawa ng pagkusa upang batiin siya, at inanyayahan ni Wick na magkasama na uminom. Sa oras na ito, si Irene ay ganap na lumubog sa kagalakan nang makilala ang idolo. Si Wick ay ngumiti ng buong kababang loob at mapagpakumbabang sinabi si Miss Irene ay talagang magalang. Ikaw ang panganay na ginang ng Simon City, ito ang aking karangalan na mahal mo ako. Siya ay mapagpakumbaba at magalang, at maginoo. Gayunpaman, si Wick ay may isang mapagpakumbabang mukha at isang pares ng mga mata, ngunit hindi niya mapigil ang tumingin kay Irene. Maganda, napakaganda nito, mas makabubuti kung magkakasama tayong magdamag. Napakahinhin mo talaga, sino ang hindi nakakaalam, ikaw ang tanyag na tao sa tabi ni Wang Ju. Kahit na makita ka ng aking ama, kailangan kong magalang. Nakangiting sabi ni Irene, ang sumunod na segundo, tinapak ni Irene ang kanyang ulo at ngumiti pa umanhin. Tumayo siya at nagtungo sa banyo, pagmamasid sa pag-alis ni Irene, ngumiti si Wick, at pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na banga mula sa kanyang katawan at ibinuhos ang gamot sa loob ng baso ng alak ni Irene. Ang ibinuhos ni Wick ay isang uri ng gamot, Kabanata 3217. Sa pagsasalita tungkol dito, si Wick ay isang ginoo sa ibabaw, ngunit sa katunayan siya ay isang babaero. Sa mga nakaraang taon, umaasa sa kanyang posisyon ng hari, hindi ko alam kung gaano karaming mga kababaihan ang naloko at ngayon, isang sexing at magandang panganay na ginang ang nanguna na ipadala ito sa pintuan, at natural na hindi ito palalampasin ni Wick. Kahit na si Irene ay anak ni City Lord Simon, si Wick ay hindi natatakot na maging tanyag sa tabi ng hari. Ang paggalaw ni Wick ay malinaw na nakita ni Daryl, na nakaupo sa unang palapag. Sa sandaling ito, lihim na nakasimangot si Daryl, talagang inireseta ng taong ito ang gamot kay Irene. Sa kasamaang palad, nakita ko ito sa aking sarili, kung hindi man, ang mga kahihinatnan ay magiging mapinsala. Sa pag-iisip tungkol dito, diretso si Daryl sa ikalawang palapag ng walang pag-aalangan. Pagdating ko pa lang sa pribadong silid nakita ko si Irene na bumalik. Sa oras na ito, hindi pa nakikita ni Irene si Daryl, at pagkapasok sa pribadong silid,
ngumiti siya kasama si Wick. Miss Irene, masarap makipagkita sa iyo ngayon, marami pa tayong maiinom. Ngumiti si Wick at sinabi, at sabay na binuhat niya ang baso ng alak ni Irene ng napakalapit. Ngumiti ng bahagya si Irene at akmang kukuha na ng tasa. Gayunpaman, sa sandaling ito, mabilis na lumalakad si Daryl at sinabi kay Irene. Huwag kang uminom, hindi maaga, oras na upang bumalik. Habang sinasabi ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin at pababa. Fuck, ang taong ito ay napakalakas. Ito ay naging isang mas mataas na antas na banal na tao, isang antas na mas mataas kaysa sa hit sa tabi ni Doug. Ikaw pagkakita bigla kay Daryl, nang inig ang katawan ni Irene, at natigilan ang buong tao. Di nagtagal, huminahon si Irene at sinabi sa masamang pakiramdam bakit ka narito. Hindi nakalimutan ni Irene ang tungkol sa mga gawain sa umaga. Sa oras na ito, wala siyang kahit kaunting pagmamahal kay Daryl. Ngumiti si Daryl. You are here, I cannot be here. Si Daryl sulyap kay Wick. Kaibigan mo ba ito? Tumango si Irene, hindi maitago ang panloob na pagsamba, at binuka ang kanyang bibig. Sinabi oo, hindi lang ang kaibigan ko, o ang aking idolo. Ang kanyang pangalan ay Wick, siya ang pinakadakilang kabalyero ng hari sa buong Star Principality. Gayun din isang royal knight na tulala ang hangin pagkatapos ay hindi mapigilan ang malakas na pagngisi. Irene, hindi ka malinlang ng ilang mga tao sa ibabaw, ang ilang mga tao ay tumingin sa makintab, lihim, ay hindi isang mabuting tao. Sabi ng oras, Daryl tumingin sa taas at baba. Wick, ang sinabi ni Daryl na ikinagalit ni Irene. Ano ang ibig mong sabihin? Sa oras na ito, naging malungkot din ang ekspresyon ni Wick, at tumingin siya kay Daryl at malamig na sinabi. Sino ka? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Hangumiti si Daryl, tamad magsalita ng kalokohan. Wick, tama, ang pangalan ko ay Daryl, sa kasamaang palad, isa rin akong isang knight ng hari. Pinapayuhan kita na huwag magbayad ng pansin kay Irene, ngayon ka lang malinaw na nakikita ko kung kailan ako makakagamit ng alkohol upang magreseta ng gamot. Daryl kumunat ang noo ni Wick, pagkatapos ay may naisip, at ninisyan ay, ikaw pala ang nanalo kay Sam sa All Souls Day. Ipinanganak na supernatural. Hindi maganda ang hitsura. Habang siya sinabi, ang mga mata ni Wick ay naging malamig. Sinabi mo na ako ay nakainom ng alak, ano ang katibayan? Nang bumagsak ang boses, inilagay ni Wick ang baso ng alak sa mesa, sadyang napakahirap, at ang alak na nasa loob nito ay sabay na nagwisik. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Daryl. Ang batang ito ay napakatusaw na sinira niya ang ebidensya. Sa oras na ito, nag-react si Irene at sinigawan si Daryl. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, si Wick ay hindi ganoong klaseng tao. Kung sadya kang nagkagulo, maaari kang pumunta ngayon. Huminga ng malalim si Daryl at tinuro si Irene na sinabi ako ang iyong guro, kaya may karapatan ako. Kumuha siya ng gamot ngayon lang, niloko ka niya sa ibabaw. Sumama ka sa akin, sinabi niya, kukunin niya ang kamay ni Irene. Sa totoo lang, ang ugali ni Irene ay inis na inis kay Daryl, ngunit tinulungan ng kanyang ama na si Doug ang kanyang sarili, kaya hindi niya ito maiwanan na mag-isa. Gayunpaman, napakalumalaban ni Irene at tinulak ang kamay ni Daryl. Daryl, ikaw ba ay walang katapusan sa umaga? Naisave ko ang mukha para sa iyo. Hindi ko ba nasabi sa aking ama? Ang mga mata ni Irene ay kumislap sa pagkasuklam. At malamig na sinabi ko sa iyo, akin si Wick, idol ko siya. Hindi kita pinayagan mapanirang puri sa kanya. Kabanata 3218. Si Irene sa oras na ito ay galit na galit, at ang kanyang impression kay Daryl ay mas malala pa. Si Wick ay kaakit-akit at magalang sa iba, mula sa pagpasok sa tavern hanggang sa kasalukuyan, palagi siyang naging magalang at magalang sa kanyang sarili. Paano ang isang nasabing tao na isang masamang tao na palihim na nagdroga sa kanya? Sa kabaligtaran, ang Daryl na ito ay lumitaw dito, na kung saan ay ang pinakakainahinala, marahil siya ay lihim na stalk ang kanyang sarili. Sa pag-iisip ng umaga nang pumasok si Daryl sa kanyang silid, lalong naiinis si Irene. Damn it, pakiramdam ang paghamak sa mga mata ni Irene, biglang nagalit si Daryl. Ano ang problema kay Irene? Bakit hindi ka maniwala sa sarili mo? Sa anumang kaso, ako din ang kanyang guro, ngunit mas gugustuhin kong magtiwala sa tagalabas na Wick. Sa pag-iisip nito,
hindi nag-abala si Daryl na magsalita ng kalokohan. Irene, alam kong galit ka pa rin, ngunit ang nangyari sa umaga ay talagang hindi pagkakaintindihan. Gabi na ngayon, at hindi ka pa nakakabalik. Ikaw ba hindi natatakot na nag-aalala ang tatay mo, Few? Narinig ang pagbanggit ni Daryl sa kanyang ama, dahan-daang umiling si Irene at nag-atubiling. Bilang pinakamatandang ginang ng Simon City, talagang hindi nararapat na uminom sa labas ng huli. Hehe nang mag-atubili pa si Irene, ngumiti si Wick ng bahagya at sinabi, may dapat ikabahala si Dog Sama. Ito ang Atlantis, ang pinakaligtas na lugar sa buong Principality of Heaven. Ang lugar, bukod sa aking pagbantay sa kanyang tabi, wala nang magagawa si Miss Irene. Nang makita ang kanyang mapagkunwari na hitsura, umini si Daryl. Nakilala si Irene na tumango, pagkatapos ay itinuro sa hangin. Sinabi, oo, kahit nalasing ako, ibabalik ako ni Wick, pupunta ka sa hangin sa bundok, hindi ko bagay na pipino ka. Sa sandaling ito ay walang pasensya si Daryl sa lahat, at hinawakan ang braso ni Irene. Walang kwenta ang sabihin, kailangan mong bumalik sa akin ngayon. Naintindihan ni Daryl, ang Irene na ito ay may guhitan, at hindi siya naniniwala sa anuman. Maaari lamang itong alisin ng pilitan, bitawan mo ako paglaban ni Irene sa paghawak sa braso ni Daryl, ang mukha niya ay biglang namula, palaging nakikipagpunyagi, ngunit ang mga kamay ni Daryl ay parang mga sipit na bakal. Ang pareho, hindi makuha tanggalin na talaga. Ano ginawa mo? Bitawan mo ako. Pagkakita sa eksenang ito, biglang nagalit si Wick at hindi mapigil ang sumigaw. Miss Irene, malapit na niyang makuha ang kanyang mga kamay, paano siya makukuha ni Daryl? Nang bumagsak ang boses, sumugod si Wick at tumayo sa harap ni Daryl. Lumayo ka sa daan, tinatamad si Daryl na magsalita ng kalokohan, malamig na iniluwa ang dalawang salita. Si Wick ay tumingin kay Daryl nang nakangiti, ngunit ngiti Daryl, tama, napaka-arogante mo. Bitawan mo si Miss Irene, hindi lamang ikaw ay may isang pisngi na hindi dapat pumunta, ngunit kailangan mo ring maging malakas at banayad patungo sa Miss Irene. Hindi, ikaw ay tulad ng isang tao ay maaaring maging kabalyero, alagang katawa-tawa. Kaya sinasabi, gumising malamig na tono, nagpatuloy. Ngayon bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, at mabilis na gamulong, kung hindi man wag mo akong sisihin. At mahulog ang huling salita, nakita ko na mayroong isang dosenang malalaking kalalakihan sa pasilyo sa labas. Ang mga malalaking lalaking ito, na nakasuot ng unipormeng itim na baluti ng balat at may hawak na mga machete, lahat ay nasa larangan ng Saint King. Ito ang lahat ng mga nasasakupan ni Wick. Si Wick ay isang maharlika na kabalyero sa loob ng 5 taon. Bumuo siya ng kanyang sariling kapangyarihan mula nang magkahalong si Atlantis. Tumawag sa isang helper nang makita ang eksenang ito, lihim na kumunat ang noo ni Daryl, ngunit hindi man lang nagpanik. Nang inig si Irene, at hindi mapigil ang sabihin kay Wick. Mahal na mahal kong Wick, huwag bagaman nasa ama ang loob niya kay Daryl sa kanyang puso, hindi niya kayang makita sina Daryl at Wick na nag-aaway. Kung sa bagay, si Daryl ay dinala ng kanyang ama sa Atlantis, at pinangalanan din siyang isang kabalyero ng korte ng hari. Kung may mangyari sa kanya, hindi makakatakas ang kanyang ama sa responsibilidad. Miss Irene, huwag kang mag-alala, bahagyang ngumiti si Wick at inalo si Irene. Tinuturo ko lang siya at wala akong gagawin sa kanya. Sinabi niya ito, mukhang walang ingat si Wick, ngunit ang kanyang mga mata ay kumurap isang bakas ng lamig. Narinig ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Irene, at pagkatapos ay tumabi. Kabanata 3219. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Daryl at tumingin kay Wick at sinabi, takutin mo ako paano kung hindi ako makalabas? Si Wick ngumiti siya ng malamig. Narinig ko na ikaw ay ipinanganak na may supernatural power, ngayon makikita ko kung gaano kakatapang. Bumagsak ang boses, itinaas ni Wick ang kanyang kamay at kumaway, fuck me for him. Sa araw, nalaman ko na si Wick ay labis na nababagabag nang tinatakan niya ang isang kabalyero ng korte ng hari. Alam mo, ang kabalyero ng korte ng hari ay isang napakataas na karangalan, paano niya hahayaan ang iba na umupo sa isang pantay na paninindigan sa kanyang sarili? Wow! Narinig ang utos ni Wick, ang 12 dosenang malalaking kalalakihan sa paligid, ay hindi nag-atubiling lahat, at direktang lumapit kay Daryl. Talagang gawin ito, pagkatapos maglaro sa'yo,
Sa pagtingin sa dosenang o malalaking kalalakihan na sumugod, si Daryl ay malamig na ngumiti, tumatakbo ang kanyang panloob na puwersa, at direkta siyang binati. Bang isang iglap lang ng mata, ang dalawang malalaking lalaki na sumugod sa harapan ay kinatok ni Daryl sa lupa bago sila makapagreaksyon. Ang lakas ng Saint King ay wala sa paningin ni Daryl. Ngunit bago si Daryl ay nasa bundok, siya ay nasugatan ng balikat ng Alf na may isang arrow na manggas. Sa oras na ito, ang sugat ay hindi gumaling, at unti-unting hindi niya nakatiis. Ang bawat isa sa mga kalalakihan ni Wick ay napakahirap. Nang makita na ang dalawang kasamahan ay natamba, ang natitira ay hindi lumiliit, ngunit pinasigla ng duguan, at paungol isa-isa. Baliw, loko ang mga taong ito. Nang makita ito, mahirap para kay Daryl na huminahon, at isang layer ng malamig na pawis ang sumabog sa kanyang noo. Hahaha, si Wick ay puno ng pagmamataas at kaguluhan, at malakas na kinutya si Daryl. Panarangal na kabalyero ng korte ng hari, ang lakas lang na ito sa palagay ko saan ka nang galing, saan ka pupunta nang sinabi niya. Hindi niya nakalimutang lumipat, sumigaw siya bigyan ako ng isang hard hit pagkarinig nito. Isang dosenang ng kanyang mga tao ay agad-agad na nakuha ang kanilang mga daggers. Puff, di nagtagal, si Daryl ay napakamot ng punyal, at agad na damaloy ang dugo. Nang dumating ang matinding sakit, lumaban si Daryl na hindi sumisigaw, at kasabay nito, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Irene, at kailangan pa rin niya itong ilayo ngayon. Sa totoo lang, sa sandaling ito nais ni Daryl na ipatawag kay Fang Tian upang magpinta ng isang halberd, ngunit kinubkob ng higit sa isang dosenang tao, huli na. Tumalon ka, kumalat ang labanan, at ang mga panauhin sa buong silid tulak ay takot, nagtatago sa malayo. Daryl, balisa rin si Irene at hindi mapigil ang sumigaw. Bitawan mo ako, bitawan mo, kung hindi mo bibitawan, papatayin ka hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Irene si Daryl na ito. Siya ay magiging paulit-ulit at aalisin, ngunit siya ay isang tao lamang, paano niya pinalo ang napakaraming tauhan ni Wick? Ako ang iyong guro, at responsibilidad kong pangalagaan ang iyong kaligtasan. Napangisi si Daryl bilang tugon, namumula ang mga mata. Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Irene, pakiramdam na medyo hindi maipaliwanag na gumalaw sa kanyang puso. Ang pagtingin sa tingin ni Daryl ay medyo komplikado din. Pwede ba naintindihan ko talaga siya sa oras na ito? Umaatake pa rin ang mga tauhan ni Wick. Naapektuhan ni Daryl ang sugat sa kanyang balikat, ang kanyang paggalaw ay naging mas mabagal, at malapit na siyang hindi makahawak. Nang makita na si Daryl ay mahigpit na nakahawak kay Irene at hindi binibitawan, buong galit si Wick at sumigaw hilahin mo siya. Narinig ang utos, isang dosenang mga tauhan niya ang sumugod, at isasama nila si Daryl. Humila si Irene, Kabanata 3220. Si Daryl ay ngumisi ng ngipin at kumaway sa braso upang labanan, at di nagtagal ay sinaksak pa siya ng ilang mga lugar, damaloy ang dugo, at namula ang sahig. Sa sobrang balisa ni Irene ay hindi niya maiwasang sumigaw ikaw bitawan, mamamatay ka ng ganito sa oras na ito, medyo nagsisi si Irene. Alam ko ito, kaya dapat kasama ko siya ngayon lang balik mo. Ito ay lamang nahuli na upang sabihin kahit ano, huwag kang umiyak. Pagkakita ng panghihinayang ni Irene, ngumiti si Daryl hindi ako mamamatay. Ngumisi si Wick, inilabas ang mahabang tibak mula sa kanyang katawan, at dahan-daang lumakad. Salita ni salita, ako ay kalahating namatay, at hindi ako nahihiya, nais kong makita kung gaano karaming mga buhay ang mayroon ka. Nang bumagsak ang boses, itinaas ni Wick ang espada, at isang sumisindak na hininga ang sumabog sa buong katawan niya. Kaagad, ang mahabang tibak ay tumusok ng diretso sa puso ni Daryl na parang pagsabog ng apoy. Pakiramdam ang lakas ng espada na ito, lihim na nagulat si Daryl. Ito ang swordsmanship ng Roland Mainland, walang mga pahirap na paggalaw, simple at direkta, at ang lakas ay labis na mapagmataas. Tumigil ka, pagkakita na si Daryl ay matutusok ng espadang ito, bigla, isang malakas na ugong ang nagmula sa labas, at pagkatapos ay 12-dosenang mga makapangyarihang figura ang sumugod tulad ng isang alon. Ang mga lalaking ito, na may suot na pulang dugo na mga robe, ay binurda ng isang dagwang kamay sa mga cuff. Ito ang piling tao ng samahan ng dugo,
At sa ilalim ng isang subordinate sa tapat ng tavern, isang sexing at malamig na figure ang tahimik na nakatayo roon, pinapanood ang sitwasyon dito. Ito ay si Olenna, ang pinuno ng Bloodhound Organization. Ang hidwaan sa pagitan nina Daryl at Wick ay nagdulot ng maraming ingay, ngunit nasa malapit si Olenna. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, agad siyang nagpadala ng isang tao upang tulungan si Daryl. Pinag-uusapan nito, naiirita si Olenna sa dula ni Daryl, at alam niya na kinubkob siya ng mga tauhan ni Wick. Ayaw niyang tumulong, ngunit kung may nangyari kay Daryl, walang magbibigay sa kanya ng antidote. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat na nanunood ng kaguluhan malapit sa tavern ay hindi mapigil ang huminga sa air. Ito ang samahan ng dugo sa kamay napakaraming tao, at ang hininga sa katawan ay napakalakas. Kasabay nito, napatulala din si Wick, bilang isang kabalyero ng hari, syempre alam ni Wick na ang samahan ng dugo ay kumalat sa buong kontinente ng Roland. Ang kabuuang bilang ng mga tauhan ay halos daan-daang libo, at ang lakas ay napakalakas. Paumanhin sa wakas, Wick nag-react at nais magtanong, ngunit nag-ambala pagkatapos ng 2 salita lamang. Fuck him, ang isang pinuno ng samahan ng dugo ay sumigaw kay Wick, at pagkatapos ay 12 ng mga kasama ang sumugod patungo kay Wick. Bago sumugod ang mga elit na ito ng organisasyon ng dugo, sinabi sa kanya ni Olenna na huwag magkaroon ng anumang komunikasyon kay Daryl, tulungan mo lamang siyang makitungo ng direkta kay Wick. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Wick, at mabilis na isinubo ang kanyang taybak upang labanan. Sa pagsasalita tungkol dito, si Wick ay napakalakas, ngunit hindi niya kayang hawakan ang napakaraming tao, at mabilis na natamba sa lupa. Kayong mga dagwang kamay ay organisado ng matapang, maglakas loob na gumawa sa akin, ako ay isang maharlikang kabalyero. Patuloy na sigaw ni Wick, ikaw ang matalo, 12 ng mga piling tao ng samahan ng dugo, lahat sila ay puno ng galit, sinuntok at sinipa si Wick ng walang tigil. Dahil kinubkob ng maraming tao, hindi man lang tumayo si Wick, halos samuka ng dugo sa galit. Gayunpaman, hindi rin tanga si Wick, bagaman ang mga taong Bloodhound Organization na ito ay hindi nakikipag-usap kay Daryl, mahulaan nila na nakadirekta sila kay Daryl. Daryl, nakikipagsabuatan sa Bloodhound Organization, patay ka na. Patuloy na paungol si Wick, hindi pinansin ni Daryl ang napakaraming sugat sa kanyang katawan, siya ay mahina na sa ngayon. Matapos ang paglalaro ng higit sa kalahating oras, natitira ni Wick ang kalahati ng kanyang buhay, at tumigil ang mga talento ng mga samahang ito ng dugo. Hindi naglakas loob si Wick na manatili, binigyan si Daryl ng isang mabangis na tingin, at umalis sa kahihiyan. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Daryl, sa kasamaang palad, ang mga tao ng samahan ng dugo ay dumating sa oras, kung hindi man, malas talaga siya.